More content with WSP boss. Okay, sige. Since 1 month na din sa akin yung WSP, gawa natin ng video. So yun guys, ang dami nag-comment dun sa last video natin, ano? Ang dami nagtatanong kung magkano yung price. Tapos ang dami naghihintay din ng review. At ngayon, sasagutin ko yan lahat. So, ang SRP nito is 43,800. So, nakuha ko siya for 42,000 na lang kasi cash ko siya binili. Tapos ngayon, ipapakita ko lahat ng features ng e-bike na to. Tapos ito pa pwede siyang keyless. So, kahit walang susi, kahit hindi mo na isuot, o isaksak. So, pwede siyang keyless. Tapos, meron din siyang signal light katulad ng sa motor. Yan. Tapos, hindi rin mawawala yung ano, emergency light. Yan, emergency light natin. Tsaka, meron din tayong headlight. Nandito din sa kanan. Pero hindi dyan kita ngayon kasi maliwanag nung nag-record ako. Ito talaga yung dahilan kung bakit ko binili yung WSP. Yung compartment niya. So meron dalawa sa unahan. Tapos grabe itong main compartment. Kasya ang isang helmet. Tapos ang dami mong malalagay. Halos lahat ng gamit ko kasya na eh. Kapag ginagamit ko to o yung biyahe ko. Yan, may libre pang kapote. Baka naman and wow. Tapos meron nga pala siyang gear. So 1 hanggang 3. Tapos ang top speed nito nasa 53 to 55. So max na yon. So honest review after 1 month. So maganda naman siya. Tapos ang maganda sa lahat na pagkamalang Vespa. Okay, honest review yung issue. So, nung binagyo siya, sobrang lakas, naiwanan ko sa labas siya, hindi ko siya nakuveran. Eh, di yan nangyari. Nag-malfunction yung ilaw niya. Pero nung kinabukasan, natuyo, okay naman din. Tapos, sumali ako sa group. Sabi is, normal lang naman daw yun sa WSP. Pero pag natuyo, yun, okay naman din. So, lagyan nyo na lang din ng mga WD-40 para hindi rin mga lawang. Tapos, yung pinakamalayo niyang kayang abutin is 80 to 100 kilometers. Pero ang gagawin ko, hanggang 70 lang siguro para, yun, safe. So, yun lang.